alam mo bang, ito nang simula na kailangan mo nang pumasok sa vlogging. Okay? Maraming mga taong yumaman sa vlogging. At yan ang sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ba tayo ay pwedeng yumaman sa vlogging at kumita ng kahit natutulog, di ba? So yun, pwede kang kumita habang natutulog sa vlogging. Hello kaibigan, ayan. Welcome back to my channel na welcome back kaibigan. So, in this video ay tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba tayo yumaman sa vlogging, okay? Kahit natutulog ka, ay pwede ka talagang kumita dito sa vlogging, okay? So, yun. Marami mga YouTuber, sikat na mga vlogger, influencer na yumaman sa pamamagitan lang ng pag-video at pag-upload ito sa social media. Okay? So, sa mga example ko, sa mga tao talaga na yumaman gamit yung vlogging, ay isa na dyan si Sir Gavin, na kumbaga almost 1 year lang, ay 2 years, yun. So, nagkaroon na siya ng maraming followers at subscribers, di ba? Si Ivana Alawi, matagal na yan dito sa vlogging. Ngayon ay isa ng sikat na influencer at artista. So, ang isa rin sa mga madaling yumaman talaga ay itong si Kong TV, okay? Si Kong ay isang sikat na influencer dito sa YouTube at saka sa Facebook. Grabe, sobrang tagal na niya nag-vlogging. At yun nga, at ngayon ay sumikat na siya ng sobrang-sobra at grabe, sobrang yaman na rin ni Kong TV. Okay? So, isa na rin doon si Malupiton. Okay? Alam naman natin si Malupiton. Diba? So, ganyan yung reaction talaga always ni Malupiton. So, yun. Isa na rin siya sa mga successful vlogger dito sa industry ng social media about vlogging. Million na rin yung kanilang mga kinikita, okay? So, ayon sa analytics kang Sir Gavin, so ito yung kinita niya. At saka, pwede niyo pong puntahan doon sa Social Blade. Isa-isahin niyo po yung mga names nila doon sa Social Blade. Tapos, YouTube kung mag-ano na yung kinita nila sa kanilang mga content. Paano nga ba tayo kumita sa vlogging? Isa sa kasi sa mga criteria ng YouTube para kumita tayo sa vlogging ay kailangan natin kumuha ng almost 1,000 subscribers lang. O di ba? Grabe, sobrang dali lang talaga nun. Kahit isipin mo 1,000 lang ay pwede ka nang ma-monetize. At take note, need mo rin makakuha ng 4,000 watch hours. Okay? So 1,000 at 4,000 lang po yung need mo para ma-monetize ka at kumita ka na monthly dito kang YouTube. Di ba? Sobrang dali lang. Grabe, sobrang dali lang talaga kumita dito. Pero, tulad nga ng sinabi ko, kailangan mo rin makuha or ma-achieve yung criteria ng monetization ng YouTube na 4,000 at 1,000 subscribers, okay? Para kumita ka dito. So, dito pala sa YouTube, 5,000 po yung pinaka-minimum po natin pwedeng kitain sa loob ng isang buwan dito kang YouTube, okay? So, ganoon siya kalaki, 5K. So, balik tayo sa topic kanina na kahit matutulog ka lang, ay pwede kang kumita ng pera. Yes. Ang YouTube kasi, or ang Facebook, ay isa kasi yan sa mga passive income. Okay, for example, mag-upload ako ng video which is ito. Okay? So, i-upload ko to at lumipas na ng isang taon tapos tiningnan mo, pinanood ng maraming tao, almost 100,000 na tao, titingnan nila tong video na to, kahit umabot pa to ng 2 years basta may manonood ng video na to, ay pwede pa rin akong kumita. O di ba? Kahit nung time na yun, after 2 years ay natutulog na ako, kagabi, ganyan, pwede pa rin akong kumita ng pera. Pwede ka akong kumita ng pera galing sa inyo. So, ganyan din yung nangyari kina Sir Gavin, ganyan, Ivana Alawi, at iba pang mga sikat na mga influencers, di ba? Grabe. So, ganyan yung ibig sabihin ko sa inyo na kahit matutulog ka lang talaga, literal na matutulog ka, ay pwede kang kumita dito. Okay? Mag-upload ka ng mga video, kahit anong video about sa'yo, basta huwag ka lang magkaroon ng copyright. Yun talaga yung main violation dito sa kang YouTube na huwag ka talaga magkaroon ng copyright.
Kapag once na magkaroon ka ng copyright, nako, goodbye video na talaga yan. So, kailangan mo talaga yung i-delete. Huwag mo nang i-upload, ganyan. So, I hope na-gets nyo yung point ko na sinabi kong kahit matutulog ka lang talaga ay pwede kang kumita. Basta't mag-vlogger ka, okay? Araw-araw ka mag-upload ng mga video, any kind of video about yourself. Basta hindi ka magkakaroon ng violation dito, okay? So, make sure na own content nyo po yan at hindi kayo kumuha sa ibang mga tao para i-content nyo po. So, sa disadvantage naman tayo, yung disadvantage lang nito, kapag hindi ka talaga kilala sa industry ng vlogging, ay mahirapan kang kumuha ng mga supporters mo. Yun lang yun. Unlike sa mga celebrities, na pag once na mag-create sila ng kanilang mga YouTube account, marami na talaga magsa-subscribe sa kanila dahil kilala na sila sa industry. Ganyan. So, sa advantage naman, yun nga sinabi ko kanina, na pag once na sumikat na tayo, magkaroon na tayo ng maraming fans, kahit natutulog ka, ay pwede kang kumita. Once na may manonood ng mga video mo. Okay? So, tingnan nyo lang, example na lang po natin yung mga ibang mga vloggers. For example, kagabi, tinitingnan mo video nila, pero sila, hindi mo alam baka sila ay natutulog na. Yun, dahil napagod. So, kumita pa sila sa'yo. O diba? Dahil tinignan mo yung video nila. So, ganyan yung ibig sabihin ko. So, I hope naintindihan nyo po yung ibig kong sabihin sa inyo na pwede tayong kumita sa vlogging. Okay? Ngayon, sikat na talaga ang vlogging industry sa social media. Pero, may ilan pa rin ang hindi nakakaalam kung paano nga ba tayo kumita dito sa kang YouTube. So, that's why gumawa ako ng video na to para malaman nyo kahit natutulog lang kayo ay pwede pa rin kayong kumita. Diba? So, yun, para ma-aware lang tayo na pwede tayong kumita online. Okay, so question time. So, ito yung mga kadalasang tinatanong ng aking mga subscribers sa comment section. So, dito sagutin ko na lang ang kanilang mga katanungan, okay? So, dito lang sabi niya na, Kuya James K, paano naman gumawa ng YouTube channel? Okay, so paano nga ba gumawa ng YouTube channel? So, meron akong video dyan sa baba. Sa YouTube playlist, hanapin nyo lang kung hindi nyo pa alam or wala dyan. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa ako ng bagong video ng updated ngayon na taon. Okay? So, pwede kayong comment dyan sa baba. Pangalawang tanong, Kuya James K, paano naman yung mga content na madaling mag-viral? Okay? So, yan kasi yung isa sa mga disadvantage dito kay YouTube. Kapag nag-content ka ng yun nga, hindi viral at hindi angkop ngayon sa panahon natin, eh hindi ka talaga magkakaroon ng subscribers. So para malaman mo kung ano nga ba yung mga content, ay meron ko isang video dyan sa baba. Hanapin nyo lang. May video ko dyan na all about 2 tips niche na or content na madali mag-viral dito sa YouTube. Okay? So meron ko video dyan sa baba. Pwede nyo po tingnan. So may tanong rin dito na paano naman yung ways of earnings or payout dito kay YouTube. So, yun nga, hindi naman talaga tayo basta magba-vlog lang. Kailangan rin natin malaman kung ano nga ba or paano nga ba tayo makapag-withdraw ng ating money. Okay, so dito kasi sa YouTube ay isiniparate nila yung withdrawal ng earnings natin. So, gamit yung AdSense account o Google AdSense, doon tayo makakapag-withdraw ng money para kumita tayo at direct sa ating mga bank, okay? So, bank gamit dito kang YouTube. Walang GCash, Maya, so wala yun. So, dito, bank to bank, kahit anong bank, Land Bank, China Bank, or BDO Bank, basta bangko at legal na bank, ay pwede mo pong ma-withdrawhan ng money dito kang YouTube. So, yun. I hope naintindihan nyo po kung ano nga ba or paano nga ba tayo kumita dito kahit natutulog kang YouTube. Okay, so thank you sa panonood kaibigan. So I hope marami kayong naintindihan sa video na to. At kung meron pa kayong mga ibang katanungan regarding this topic, ay pwede nyo po akong i-comment dyan sa baba. Okay? So free po ako dyan at sasagutan ko po kayo lahat. Okay? So yun, thank you kaibigan sa panonood and maraming salamat kaibigan. And thank you for watching. See you soon to my next video and God bless.